The Philippine National Police is continuing its investigation into the explosion near the entrance of the Department of Justice yesterday. Authorities are also probing the suspected improvised explosive device recovered outside the Senate. For the latest, we go live to mobile journalist Jazz Paredes. Jazz, what is the latest on the investigation regarding the DOJ explosion and yung suspected IED sa Senado? Yes, Diego, patuloy nga ang investigasyon ng Philippine National Police kaugnay ng isang IED na sumabog nga sa Padre Paura sa Department of Justice. 12 a.m. yan na isang araw bago ang SONA at itong suspected IED naman natagpuan sa Jokno Boulevard sa labas ng Senado kahapon. At Diego, kanina nakapanayam natin si PNP spokesperson Colonel Aaron Rico at ayon sa kanya ay iniutos na nga ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates ang masusing investigasyon kaugnay nga ng dalawang insidente na ito. At kanina sa ating panayam ay sinabi nga nila na until the investigation is ongoing ay wala pa silang maibibigay na kumpirmasyon kung sino ang nasa likod ng dalawang IED, suspected IED at IED na sumabog nga sa DOJ. Ngunit kahapon sa panayam natin with the PNP Chief Nartates ay most likely or mataas nga do yung posibilidad na konektado ang dalawang insidente na ito. Sa ngayon ay sabi sa atin ni PNP Colonel Allen Rico ay as of now ligtas na itong dalawang location na ito. Wala na ring tinitingnang banta, na secure na yung area as of this moment. Ngunit sa ngayon wala pa rin tayong clear na motive, ngunit ang pinaka-logical daw na possible motive behind ng pag-iiwan nga nitong IED ay posibleng pananakot. Ngunit until wala pa raw final or finality itong kanilang investigation ay hindi ko masabi na ito yung talagang direct motive dito sa pagpapasabog nitong IED. At sa ngayon, Diego, nakikipag-ugnayan na rin daw ang Philippine National Police sa Senado at iba pang mga ahensya kaugnay ng kanilang investigasyon at pati na rin para makapagsaayos pa ng mga hakbangin upang mas paigtingin pa ang seguridad niya sa premises ng mga ito dahil nga kung may nakita tayong mga IED na ito ay nangangailangan nga raw ng additional or mas matutukan niya yung seguridad sa mga premises nito. Diego. All right, Jazz, on another topic now, what is the status naman of the more than 50 people supposedly arrested during yesterday's protests? Yes, Diego, kinlaro sa atin yan ni PNP Colonel Allen Rico kanina at sabi niya to be clear lamang, no, Diego, itong 51 na ito that was taken into the custody of the police, ang 39 dito ay ito yung mga hindi minor dahil yung 12 na natitira ay minor sila. So isinailalim sila sa assessment ng DSWD and after the assessment, agad din silang pinakawalan dahil nga sila ay mga minor de edad. Habang yung 39 naman, Diego, 30 dito is still under investigation habang yung siyam ay mahaharap na isilalim na sila sa inquest proceedings. Dalawa dito naharap sa reklamong obstruction of justice at yung 7 ay maraharap naman sa mga reklamong malicious mischief, vandalism at disobedience to a person in authority. Sa ngayon ay nasa kustudiya sila ng Quezon City Police District. Sa ngayon, Diego, ito pa lang yung ating update kaugnay nga nitong mga naaresto. Ngunit pagkakaalam nga natin, yung 30 po ay still under investigation kung ano yung kanilang mga kakaharapin. Diego. All right, Jazz, one of the highlights of the President's SONA was his call to strengthen yung school security following sunod-sunod na shooting sa Tacloban and of course may mga iba pang banta. But how is the PNP now going to respond to that directive? Yes, Diego, isa rin yan sa mga natalakay natin with Colonel Allen Rico kanina. At ayon sa kanya, ay pinahahalagan daw ng Philippine National Police itong call to action ng Pangulo regarding nga doon sa insidente ng mass shooting doon sa Tacloban, Leyte at yung mga threats na nagsulputan sa mga iba't ibang school sa buong bansa. At ayon sa kanya, ay itong call to action ng Pangulo sa ngayon ay higit naman daw nilang pinalalakas ang seguridad ng mga paaralan with a strict and of course pag-enforce nga nitong kanilang mga security measures at patuloy daw yung kanilang coordination with the Department of Education para nga makapag-establish pa ng mga additional steps para mas masiguro pa yung kanilang seguridad nga ng ating mga paaralan, lalo na dito nga sa mga lumalabas na mga banta sa iba't ibang paaralan. Sa ngayon ay patuloy yung kanilang koordinasyon at kung matatandaan din natin, Diego, there is still enforcing nga itong continued monitoring, coordination with the barangay, with the LGU, kung saan isang barangay tanod and 1 PNP personnel ang magbabantay sa labas ng
paaralan, and they're still also pushing for yung pagkakaroon niya ng active police presence sa paaralan during yung kanilang mga flag ceremony. And we will be expecting daw na mas paigtingin pa yung kanilang coordination with other concerned agencies, hindi lamang sa Department of Education regarding nga dito. Diego. All right, thank you for that report. Mobile journalist Jazz Paredes.